Tara. Share pa rin ba? Nakikita niyo pa rin ba yung naka-share? Yes po. So, pasulat ako. So, we are now on computing probabilities using the standard normal. Computing probabilities using the standard normal table. So, yan computing probabilities using the standard normal table. So, yan, yung formula. Pag mag-compute ka. Yan. Pakitandaan siya lagi Pakisulat niyo muna bago ka ilipat. Pakisabi lang kung sino tapos na. May isang mag-react kung tapos na. So, probability A is less than Z, greater than Z, and Z greater than B denotes the probability that the Z score is between A and B. Yan, mga ganyan, no? Yan naman. P, probability Z is greater than A, no? Yan. Less than, yan, no? For example, to denote the area between 1 and 2, we use the notation yan. Ito lang yung tatandaan, yan lang talaga. So, yan yung yan lang yung talaga yung pinakaano niya. Cases. May case example kasi dito, no? Yung pinaputo natin yan. So, yung colored na ID. Ito na lang daw. Bakit pa nasama? Ito na lang daw. Okay na? So, sa probability annotations, hiniwalay-hiwalay natin, may mga cases yan, no? So, para hindi kayo mapigla, may mga cases tayong hiniwalay-hiwalay kung para saan, no? Pag nakita nyo yung wordings na yon, alam nyo kung anong gagamitin nyo. No? Anong gagamitin nyo? Symbol, anong gagamitin nyo? Subtraction ba kayo? Addition. No? So, hinati-hati natin per case. Okay na ba? Sabi lang pag pwede na ilipat. Sir, may tanong lang po. Opo, ano po?
Yung example po dyan sa probability notations, hindi po ba siya nakabase sa table? Kasi parang, paano po nangyari na z equals 1 and z equals 2 is 0.1359? Yan, sample lang yan. Sample lang yan. Parang halimbawa lang yun dyan. So, okay na? Okay na po, sir. Sige, thank you. So, lipat natin. Ito yung case 1. Sulat nyo rin to Yan yung mga case sa number 1. No? Lagi nyo tatandaan yung mga words na yan sa mga problem. No? Pag computing probabilities using the standard normal table. No? Lagi tatandaan yung mga cases na yan. Sulat nyo muna. Yung greater than z, at least z, more than z, to the right of z, above z. No? Kuya, may ticket na yung pick-up po? Isang ubos na. Zero. So, okay na? Pwede na ilipat? Yes po. So, ito ay isang example, no? Ito gagamitin natin na yung cases na yan, no? So, find the probability of the area above z equals to -1. So, saan dyan yung paano siya nasabing pasok siya sa case 1? Ano yung ginamit? Above z. Above Diba? z po. Tama. Thank you. So, above z siya. So, pagka ganyan, ang computation yan ay ganito. So, drawing ka lagi ng normal curve. Lagi hindi pwede mag-close, drawing ko lang. So, 0 ang gitna. 1, 2, 3. -1, -2. -2, -3. So, dahil ano nga yung z equals to -1. So, lahat yan shaded. No? Nakikita ba? Kasi nga, -1. Di ba? So, -1 siya. So, by that, ito sulat natin. The area correspond to z is equals to -1. So, P z 1. So, magiging siyang 0.3413 plus 0.5. So, P equals to z equals to 0.8413. So, ganyan ang kanyang calculation. Sorry. So, bakit naging ganyan? Magtataka kayo, no? Dahil di ba -1 or 1 siya? Ano nga ba yung sa table? Yung kanina sinolve natin?
So, kahit negative pa yan, basta 1, ano yung computation niya? So, magiging ganyan yan, no? 1 lang siya eh. Lagyan niyo lagi dito ng 2 0. No? Tapos ngayon, pag titingin kayo sa table, saan ba yung 1 na yan? Sunod siya sa 0.9, 1.0. So, yan yung kanyang limit sa kanyang vertical, no? So, hanggang 1.0. Sa 1.0 siya. So, dahil nga dinagdagan natin siya ng 2 0, dito naman tayo sa kanyang horizontal. Saan ba dyan yung 2 0? Yung unang katabi ng Z. So, pag binaba mo siya, nilocate mo siya from 0.00, ibaba mo siya, ang limit mo ay 1.0, so pasok siya sa 0.3413, no? Kaya naging 0.3413. So, bakit plus 0.5? Lagi nyo tatandaan, kapag negative ang inyong given, plus 5. Kasi nga, lumampas siya dito sa mean mo, sa 0, no? So, plus 5. Dahil sakop niya. Nasakop niya to. So, always sila tatandaan, pag negative, at siya ay nasa case 1, na above Z, pag negative yung given ng Z, laging plus 5 para hindi kayo malito. Or minsan, medyo pag logic masyado yung example or yung exam, baka malito kayo sa kung ipa-plus nyo ba or ima-minus. Basta lagi nyo tatandaan, yan lang itatandaan na pag negative yung given sa Z and above Z siya or pasok siya sa mga cases ng case 1 plus 0.5. Why 0.5? Because the whole curve is equal to 1. So kapag yan ay lumampas dito, so kalahati 0.5, kalahati 0.5. Pag binuo mo, 1. No? Kaya plus 0.5 kasi siya ay lumampas. No? So, pag inad niyo na siya, 0.3413 plus 0.5, magiging siyang ganito, 0.8413. So, by that, 0.8413 multiply by 100 to become a percentage. So, it will be ilan? 84.13% na there's a probability na above area of Z. No? Yan ang, so ang sagot, 84.13. Okay ba? Gets ba? Yes po. Yes Ano? po. Piyan na lang muna siguro sa inyo. Ayusin ko lang ito sulat. Papiyahin nyo muna siguro, hawakan ko lang. Para meron kayong... Sabihin nyo lang, pagtapos na. Sir, pwedeng pa-atras po ng onte? Ay, sige. Yan. Sir, pwede po pataas lang po. Sige po, no problem po. Sabihin nyo lang kung saan nila babanda para makita nyo. Okay na po, sir. Okay na po. So, thank you. Wait na, burahin ko muna. Doon tayo sa susunod na case. Isa pang example sa case 1. Kung yung given kanina is negative 1, paano naman pag positive 1 naman? Para ang anin natin dito, ang ating master is yung mga cases, no? Or yung mga tinatawag nilang sitwasyon, mga situational, no? Sa math kasi, kapag pinapractice mo yung mga situation, no? Kahit anong ibigay sa yung equation,
Kahit baliktad-baliktad yan ang sitwasyon, basta na-practice mo yung mga situation na yun, sa isang case ng problem, alam mo na. So, wait lang, may nag-chat. Sabi. Day 12. Ano itong positive 1, 0.1587? Saan ka kumuha ka ng ganyan? Ano lang pala nga, ang pupuntahan mo lang ganito. Nakikita ba ako? Nakikita yung ano ko? Kapag 1, nasa 1 ka, negative man yan or positive, 1 yan. Tapos lalagyan mo na siya ng dalawang 0 kung walang other given. Or kaya, may binigay sa'yo doon 1.1. Lagyan mo lang ulit ng isa pang 0 para maging tatlo sila. So 1, pasok siya sa 1.0 and dalawang 0 yon, so 0, 0. So bababa mo lang yan. Yan ang magiging limit mo, 1.0. So yan ang magiging limit mo, 3413, 0.3413. No? So next. Ito. So ito naman, oh. Ano naman yung ginamit dito? Find the probability greater than z equals to 1, no? Pasok na naman siya sa case 1. Ang pasok siya sa case 1, at ito naman positive na naman yung binigay, hindi na negative. So parehas pa rin 'yan. So drawing ulit tayo ng normal curve. Isa niya na yung drawing ko, ha. So, 0, 1, 2, 3. Negative 1, negative 2, negative 3. So, tingin nyo, saan banda yung positive 1 na yan? Dito, no? Tama ba ako? So, yan. Yes po. So, ang sakop niya, ito lang. No? Napakaliit. Hindi siya tumawid dito, di ba? So, dito lang siya sa 0.5. Kasi hindi siya tumawid, eh. No? So, ang mangyari, ganito ang solving niyan. Sulat natin. So, the area correspond to z equals to 1 is 0.3413 pa rin. Why? Because 1 pa rin naman siya. Wala pinagkaiba lang naman nila. Isa negative or minsan naman positive. Or either man negative or positive yan. 0.3413 pa rin siya. No? So P Z is greater than 1. Equals to 0.5 minus 0.3413. So B T 1 equals to 0.1587 multiplied by 100. So the answer is 15%, 15.7%. So, ayan. Dahil ang given ay positive 1, so the area correspond to z is equals to positive 1. At ang correspond niya, pag ginamitan mo siya ng table, ganun pa rin, 0.3413. And, so magiging ganito siya. P, z is greater than 1. So yan na, 0.5. Dahil nga dito siya pasok, minus naman ang gagamitin mo. So kapag positive ang given, minus ka sa equation or sa solution. So 0.5 minus 0.3413 is equals to 0.1587. So sa 0.1887, multiply mo lang sa 100. So ang magiging pinakasagot final is 15.87%. So
So, the probability greater than Z is equals to 1 is 15.87%. Dahil ito lang yan, no? Napakaliit. Ayan na lang yan. Napakaliit, no? Nakakuha po ba? Okay ba? Yes. Yes po. Yes po, sir. So, sige. Kopya muna kayo. Sabihin niyo lang kung okay yung ano, sabihin niyo tataas ko, bababa ko. Sir, pwede pa patas ng konti? Ay, sige. No problem po. Thank you. Welcome po. Hmm? Oh? Sir, okay na po. So, yun. Thank you lang. So, try ko muna. So, wait. Sana tayo. So, next natin. Next. Cases 2 na tayo. Cases 2. No? Pakopya ulit. Yan naman yung case 2. Pag less than Z, at most Z, no more than Z, to the left of Z, nor greater than Z, or below.
So, ito, rami nag-chat sa aking mga classmate nyo. Bali, pakisabi na lang sa kanila sa mga mahina talaga or walang kuryente, may ng connection na wala ng kuryente, I will upload this video, yung recording natin, sa YouTube channel ko, no? So, sa YouTube channel namin magkakaibigan. So, just watch na lang mamaya. No, mamayang gabi siguro pag malakas-lakas na yung signal. Kasi hindi ako dito nag-upload. Doon ako sa saan man nag-upload. Kumanda yung mood ni PLDT. Pero i-upload ko siya kahit gabi na. Sabi lang magtapos na. Sir, okay na po. Sige, thank you po. So, ito yung example 3 sa case 2. Find the probability of to the left of z equals to negative 1.5. No? So, by that, 1.5 na yan. Yeah. So, ganito drawing na naman tayo ng curve. 0, 1, 2, 3, negative 1, negative 2, negative 3. So, saan ba banda? Kalahati siya ng negative 2, so anong negative 1. At siya ay... So, dito siya banda, no? Tama ba? Dahil siya ay negative 1.5. So, kalahati siya ng negative 1 sa negative 2. No? So, dyan. Ang iyong shaded area. Ito. Shade natin. May shaded area. Yan. So, solve natin siya. Oops. So, by that, shade natin siya ng ganito. So, ganito siya. Plus 2 minus 0.5. Is 6.60. So, ganito. Ang technique naman dahil nga ang given negative, di ba? Negative 1.5. So ang technique niyan dahil kalahati lang siya, so 0.5. So kapag sa case number 2, pag ang given is negative, minus ang gagamitin or subtract from 0.5, no? Lagi tatandaan yan Pag case number 2 siya pasok, huwag kayong mag-alala. So, nag-exam, kung makikita, pwede nyo gamitin yung kodigo yung mga cases na yan, no? Paggamit nyo yan, yung cases na yan, lagi nyo tatandaan yan, no? So, 0.5 minus, no? Pag ang given is negative, pag ito'y pasok sa case number 2. So, 0.5 minus 0.4332. Why 4332? Dahil 1 sa Z, 1.5, no? 1.5. So, di ba ang given negative 1.5? So,
Sulat nyo pa dyan, 1.5. 1.5. Dahil kailangan tatlo, lagyan mo ng 0. No? So, 1, 2, 3. No? So, pag dito na, 1.5 yung limit niya, and pasok ulit siya sa 0. Dahil ngayon dulo is 0. So, 1.5, total limit is 0, 0. So, siya ay pasok sa 0.4332. No? So, kaya nagkaroon ng minus. Yan kasi yung kanyang equivalent. No? So, 0.5 minus 0.4332 is equals to 0.0668. And multiply mo lang yan sa 100 to become percentage. So we have, thus the probability is 6.68%. No? So itong shaded area na to is meron lang 6.68% of a probability. No? Or equal siya sa 6.68%. No? So, okay ba nakuha? Nakuha po ba? So, Yes, sir. thank you. So, magkaya niya na muna. Okay na po, sir. Thank you. So, okay. So, yung ngayon, negative 1.5, susunod natin. Ito. Paano pag positive 1.5? Ano na naman ang kanyang sign, no? So, ang tanong dyan, find the probability below Z. 1.5. So, drawing ulit tayo ng curve para ma-illustrate natin, no? Drawing tayo ng curve. Zero, 1, 2, 3, 43. So, 1.5. Pasok siya. Ayan niya, so, perfect niya. So, dahil 1.5 siya, kain niya kalahati, ay sobra sa maximum na, no? Kain niya yung buong curve, maliban lang sa, simula sa 2 pataas hanggang 3. Nakain niya. So, ngayon, ano kayang gagamitin sign? Solve natin. So, nakuha niya sa, is ito. Equals to below Z, 1.5. So, negative check. 0.42. Kung hanapin mo sa table, ganun pa rin. 0.4332 pa rin yung kaya equivalent. So, dahil ang given ay 1.5 na positive, ito ang solution niya ngayon.
Positive, di ba? So, magiging siyang, dahil pasok siya, kinain niya yung kalahati. Pasok siya, oh. So, 0.4332 as an equivalent to the table plus 0.5, no? So, the answer will be 0.9332. O, tama naman. Why? Kasi nga, kung hindi nakain ito, hindi magiging mapuprove na 93.32% yan. Dahil nakain niya na, saktong-sakto kung tinaw logically, kaya tignan mo na lang yan, automatic, may kita mo na plus siya. So, kapag positive sa case number 2, pag positive ang given, positive rin or plus din ang gagawin nyo. So, you need to add, ang may gisagot is, thus the probability is 0.9332. Multiply by 100 to become percentage. Ito ay 93.32%. No? So, yan o. Pag positive ang given, i-add mo. Kapag yan ay pasok sa case number 2. So, copy ulit kayo mga palangga. Sabi na, pagtapos na, okay na po? Okay na? Sir, may question po ako. Ano po? Excuse lang, sir. Sige. Sir, for every question po ba, kailangan yung curve din po ba, sir? Hindi pwedeng i-reuse, kailangan kada question, iba't ibang curve yung gagawin? Kapag po, sir, inano niyo yung formula? Opo. Kasi minsan kasi mali yung presentation mo tapos tama naman solving mo, doon nagkakaroon ng palangga. Doon nagkakaroon ng problem, no? So, yun nga, kaya nga may guide tayo na kada case lagi mong titignan, no? Okay ba? Okay, sir. Okay po, sir. Thank you. Thank you rin po. Welcome. Kaya natin yung kada case, no? Para hindi kayo mawindang kasi minsan pag sa amin kasi sa college, wala lang tanong-tanong kung alam mo yung mga cases na to. Sa amin dati, pag upo ng instructor, latag, bigyan niya yung form. Kung nilatag niya yung table, dapat alam mo sagutan. No? Ganun dati eh. Okay na? Okay na po siguro, sir. Okay na po, sir.
Ano dapat kayo, no? First year na dapat kayo, no? First year college dapat. Grade 11, tama ba? Yes po. Karoon pa na grade 12. Dati yung first year college kami, taon lang kami nun. So, nag-first year kasi ako, 15 years old lang ako eh. Para sa amin, ito yung subject namin ng first year kami. Statistics. Sana all sir nag-college na. Ay, oo. Masaya mag-college, no? Nagdagdagan pa kasi kami ng 2 taon, sir. Kaya nga eh. Kalungkot. Har. Hirap, no? Yung panahon namin. Actually, ako dati para rin ako nag-Keto 12 kasi pagka-graduate ko ng 4 years ng high school, nag-aral muna ako ng 2-year course bago ako nag-proceed. No? Yung ICT. Ngayon, di ba sa Keto 12 na yun yung ICT? Yung magkamali? Tama? Ano information Yes, sir. Information Communication Technology. Ang maganda kasi dati sa 2-year course, pag nakagraduate ka ng 2-year course, pag nag-aral ka ng bachelor, kung sakto siya, kung align siya doon sa bachelor mo, yung mga subject mo sa 2-year course, makikredit. So, para college rin talaga siya. No? 2 years lang yung diploma mo. Kasi tuloy-tuloy mo na sa bachelor. Haba pa yan. Nakagraduate kayo ng college, ng bachelor. Kung gusto nyo pa ituloy ng masteral, additional 2 years. Tapos pag nakagraduate kayo ng masteral, additional 2 years for doctorate. Yun na talaga, yun ang pinaka-fulfilling sa lahat pa naging doctorate na kayo. So, next. Tayo, ito. Case. Sana all sir kaya ng brain ang doctorate. Sina June lang yan, sir. Kaya madugo-dugo yung doctorate na. Saka hindi biro yung gastos. Laki. Sa masteral pa lang nga sa akin, kinamputan ako. Almost May plano kayo, sir, magkuha ng doctorate nyo? Meron akong plano. Kasi ito, tayo kanto lang sa nabibili kasi ako sa course ko. Katulad yan, may malita akong shop. Kontrata kami may magpapagawa sa amin ng thesis na taga PSU. Imagine niyo yung sa PSU, yung project nila dahil sa thesis nila, electrical sila. Yung controlled environment, yung strawberry, no? Yung strawberry dapat automated na nagdidilig na sa kanya yung system. Automated na rin controlled yung kanya environment, yung kanya temperature. Kapag, sinet namin siya to sa program na pinagawa sa akin, sinet ko siya sa 24 degrees Celsius lang, no? Kapag uminit siya ng 25 degrees Celsius, automatic ka-under yung micro aircon niya, no? So gumawa kami ng maliit na aircon niya, no? So under yon, and kapag na-detect naman ng sensor na wala ng tubig, automatic na rin siya magdidilig. And lahat yon, automated yon, and tinetext ng device yung may-ari or yung may hawak ng device na yon, itetext siya ng device na nadiligan na yung halaman mo, tumaas yung temperature ng environment sa loob. So inopen ko yung micro aircon. Mga ganun. So medyo masaya-saya ha. Kung gusto mo nung talagang course mo, ka talaga mag-master o saka mag-doctorate. Kaya sa doctorate, na yan? Yun na yung mga level na sila yun na yung mga katulad sa amin. Kasi sa base ko kasi lang na na-experience. Sa amin yung mga nagdo-doctorate na mga computer engineer. Sila na alam niyo yung project Diwata? Yung satellite? Yung pinadala po sa, yes sir. Yung kalahati nun, yung 3 engineer doon is computer. So, sila ay nagdo-doctorate sa UP, Diliman. So, yun yung kanilang thesis, no? Ang tumulong doon sa Project Diwata, sponsored yun ng DOST sa kanang UP. So, ayun. Yan ay output nila. No? Madugo-dugo na program na yun. Kasi dapat expert ka na mag-program ng microcontroller. Yung microcontroller na tinatawag naman, yun yung mga nagpapagana ng kunyari sa washing machine nyo. Yung mga automatic na washing machine yun. Microcontroller yun, no? Like, yung mga cellphone dati yan. Mga ganun, marami.
maraming sabi nga nila pag niloko mo daw yung natin lang po. Pag niloko mo daw yung Comeng, tapos naging terorista delikado. Kaya mag-detonate ng bomba gamit lang yung computer. Joke lang. Pero lang yun yung tularan. So, yun. Masaya. Pero at least, sir, diba yung project nilang Madugo, nakagawa pa sila ng history? Oo, promise. Sila, pinaaral pa sila sa pinadala pa sila sa Japan. Sir, wag nyo kaming kalimutan pag nagpadala na kayo ng satellite, sir, sa space, ha? Sana no. Ang mahal kasi ng masteral. No? Grabe. Pag una, sir, dun sa NASA, sir, dapat tandaan yung mga pangalan ni na Mika, ni na June, dapat sa Magdo. Char. Ayan nyo. God's will, no? Sana may mag-sponsored. Sana sponsor ang Taras ko sa masteral. Joke lang. Sa doctor eh. Kasi yung dala siguro yung school, mayroon kasi meron yung namin dati, pinakahead. No? In-sponsoran siya ng school. Hindi na, umalis bigla nung nakagraduate na ng doctorate. So, ayun. Balik tayo sa klase. So, saan ba tayo? Ayan. Kaya tayo. Case 3. Case 3 tayo, case 3. No? Sa case 3, dalawa lang yan. Pag between na. No? Between Z1 and Z2. Between negative Z1 and negative Z2. So, kaya nyo na muna. Kung kami nag-aaral, ganito mga cases din ang tinuturo eh. Pag pasok mo ng unang klase agad, quiz eh. Unang pasok ng prof, quiz. Katakot man yun, sir. Ganun dati sa college. Bigay na handout, quiz agad. Ganun sa college dati. Sabi nga din po ni Sir Riza, sir, yung parang magbibigay lang ng formula, tas kayo na daw bahala. Kayo nang bahala. Paano ngayon pag yung naging prof ko, katulad sa amin dati, mga prof pa namin dati, yung mga graduate ng UP. Yung imbis isolve nyo yung isang problem gamit yung formula, baliktad. Isosolve nyo yung formula kung bakit naging ganun yung formula. One question lang. Ang score nun? 100. Pag namali ka, 0 ka na, bagsak ka. Grabe yung choice yun, ha? Kung isang question lang yung finals nyo. Gaano katagal yung sagutan, sir? 30 minutes. Mga 30 minutes yun. Dapat napasa mo na. Lalo ba nagmamadali siya? No? Bigyan siya tawagan, engineering natin sa SM siya sa nag-design ng SM. Sir, good luck na lang po pala para kina Kyle Marie at kina Conrado kasi mag-engineering daw yun sila. Bahala sila sa buhay nila. May mga prop na mababait. Isa na ako doon, charot. Mabait akong prop pag sa college. Mabait akong prop. Ganda ng ganda ng mga feedback ng estudyante. Mabait lang siguro talaga. Namimigay ako ng uno sa college. Pero pag sa math, yun talaga. Strict talaga kami sa math. Promise. Pag sinabi mong math, hirap. Ako kasi dati, maloko ako dati nung college. Hindi naman maloko. Gusto ko na talaga maka-advance, maka-graduate. Ginagawa ko, yung intake, bawal kasi yun. Pagalitan niya ako nun eh. Imagine mo sa umaga, kukunin ko sa engineering yung differential equation. Yung differential calculus. Tapos sa hapon, kukunin ko yung integral calculus sa BS Education ng math. Major. Nagsa-sideline ako. Bawal yun. Kasi prerequisite kasi yung differential calculus, yung integral calculus. Saan pinagsabay ko sa isang sem. May ginawang kalokohan na napagsabay ko siya kahit bawal. Pero nahuli rin ako. Pagalit na. Pero nabigyan ako ng grade eh. Mga ganun dati. Sana all, sir, kasing talino nyo. Pahingi utak, sir. Hindi, lang. Hindi ako matalino sa math. Hate ko yung math. Lang kayo. Right practice makes perfect. Yan lang yung tatandaan. Huwag niyong gawin yung practice makes perfect.
Ang question kasi doon, paano pag yung pinapractice nyo mali? Hindi yung perfect. Right practice makes perfect. Sa dedication talaga pa ng engineering or kahit anong course, pag kailangan hindi pwede matulog, huwag ka matutulog. Ganun talaga, puyatan. Lalo na pag may mga plates sa engineering, drawing ko ng mga plates, good luck. Nangyari pa nga sa amin dati, computer engineering kami, naging engineering drawing namin, civil, pinadrawing kami ng bahay. Nagtatawa na namin dati kasi nga, anong purpose ba't kayo pinadrawing ng bahay? Kasi po, para malaman namin kung saan lalagay yung computer set sa bahay. Ganun dati. Pero iba sa inyo, magdodoktor, no? Magdodoktor. Madami sa amin, sir. Sir, sakit sa ulo yun. Ay, oo. Pero ganda yun parang doktor. Yung Ang problema sa sarili. Yung batch ko, nung high school ngayon, malapit na siya mag-graduate. Ano na siya? Tawag dito. Right? Na destino na siya para OJT nila. Sakit sa ulo, grabe. Imaginin mo yung tingin niya sa tao, hindi na tao. Parang tingin niya sa tao pag tinignan niya anatomy. Yung tuturo sa tatanungin ko, anong part to ng sagot niya lahat yun. Galing. Ano yun siya? Doktor yun. Neurologist. Yung sa utak. Paano yun? Ano talaga yun, sir? Taga-opera daw siya ng utak pag nakagraduate siya. Sabi ko, may nasampulan ka na na-operahan. Wala pa naman daw. Patay pa lang ina-operahan niya. Ayun, nakakatakot. Makakabatch kayo ng high school na talaga mga literal na parang Einstein pinanganak yung utak. Kaya, yun. So, saan tayo? Case 3 tayo, di ba? So, ito yung problem sa case 3. Pag ganito yung nakita nyo problem, ganito lang gagawin nyo, ha? Find the probability between z equals to negative 2 and z equals to negative 1.5. Di ba, isa doon is between negative z2 sa z1. So, ganito yan siya. Drawing muna natin yung illustration sa normal curve. Pag may nakita kayong between, laging gitna-gitna lang yan, no? So, ganito. 0, 1, 2, 3, negative 1, negative 2, negative 3. So, negative 2 to negative 1.5. So, sa gitna siya ng negative 1, negative 2. So, napakaliit pa lang ng shaded area nito. I-shade natin. So, ito lang siya. Ang palangga. Yan lang. Napakaliit, no? Titignan nyo. Nakikita ba? Yan lang. Pamaliit na yan. So, isusolve natin siya ngayon, no? So, probability equals negative 2 between z between negative 1.5 equals to 0.4772 minus 0.4332. So, probability will be in between negative 2, z between negative 1.5 to 0.0440. Thus, the probability is 0.0440 over 100 equals to 4.4%. So, ganito. Dahil yan lang kaliit siya, pag yung given sa case number 3 is between negative z2 and negative z1, so parehas sa negative minus. At tandaan niya, pag parehas tong negative, yung between, minus. No? So, pag hinanap yung sa table, ito yung equivalent. O, hanapin natin. Negative 2. So, negative 2, dagdagan nyo ng dalawang 0. So, sa 2 siya pasok, no? Sa 2. So, 2
And 0, 0, 2 yung limit niya. And sa 0, 0 siya sa umpisa. So, limit niya is 4, 7, 7, 2. Tama, no? Isa naman, negative 1.5. At ang limit niya ay 0, 0 din. So, 0.4332. So, 0 po. Lagi niyong tatandaan, yung may pinakamalaking value, yan yung umpisahan nyo. Lalagay o yung maminusan nyo. So, 0.4472 minus 0.4332, sagot is 0.0440. So, thus the probability is 0.0440 multiplied by 100 to become a percentage. So you will have 4.40%. No? 4.40%. So between negative 2 and negative 1.5 is 4.40% lang. So yun ang sagot. So, okay ba? Nakuha? Copy kayo ngayon. Yes, sir. Thank you. Okay na po, sir. Okay na, no? So, ayan. Ang technique naman pala dito, pag between na same ang kanilang sign, negative 2, negative 1.5, always minus. Tatandaan nyo, if siya pasok sa case 3 and same sign, you will need to minus each other, no? Yan ang tatandaan na. Yan ang technique. Pag same sign, pasok sa case 3, minus. Ito, isang example. Parehasil pa rin sila ng ng sign and minus sila. No? Gawin natin yung positive. Pero kapag magkabilaan, negative isa, positive isa, add mo na yan. Mamaya, sa case 4, ano yan, yung mag-a-add ka. Case 4, no? Case 3 pa lang tayo. So, ipat natin yung isang pang example. So, find the probability. Tanaman, parehong positive. Same sign na positive sila, minus pa rin yan. Yan. So, natin 0, 1, 2, 3. Negative 1, negative 2, negative 3. So here, siya ay positive 0.98. So dito banda yan. Bago mag-1. No? And yung isa naman, 2.58. So dito. So ganyan banda yan. No? Diyan lang yan. No? Diyan lang banda yan. Bago dito. Bago mag-3. Yan. No? So yan lang yung niya. Kanyang tawag dito, area, no? So, isosolve natin. So, probability between ito siya, positive 0.98. And 2.58. 58 pala ito. 58 to Z. Negative 1.5 plus 2, 0.49. 41. Tama ba ako? Check natin. Bata na balik. 258. Tama. Tama yung dito. Tama yung minus 0.3365. Tapos probability will be 2.58 between Z and then between negative 1.5 equals to 0.1586.
So thus, probability T is 0.1556 multiplied by 100 equals to 15.86%. No? So, ayan. Negative 2.58 and negative 1.5, hindi man lang lumampas dito sa 0.5. No? Hindi lumampas dyan. Lumampas. So, ano nga yung laging yung advice ko? Yung technique? Pag same sign, you need to minus. So, titignan mo yung table ng negative 2.58 and negative 1.5. Tingnan natin yung table niya. So, here, 2.5. Oh, 2.58. So, magkadikit. Kunin natin yung 2.5 muna. No? Kunin natin yung 2.5. So, siya ay nandito ang limit niya sa vertical. 8 yung kasunod. So, you need to find the 8. So, malapit siya sa 9. Sa taas, 8, no? So, 8. Vertical niya is 2.5. So, yan ay ang kanyang naging is 0.4951. Ito yung naging coordinate niya, no? 0.4951. So, yung isa naman, negative 1.5. Negative 1.5 lang, lagyan nyo ng 0 lang para maging tatlo ulit. So, pasok siya sa 1.5 and sa 0 siya. So, you will have, ilan? 0.3365. No? So, dito siya banda. 0.33. 1.5 siya, 36. Tama ba? Even? Ay, 0.98 pala. Joke. Ito ako nag 1.5. Mali ako. 0.8. Yun. Hindi pala 1.5. Mali yung ko. Wait lang Natala ako sa equation ko. Wait ako nag-negative dito. Sorry. Mali ako. 0. Pala? 0.98. 0.98. So, pareha sa positive, no? 0.98 sa 2.58. So, dito naman siya. So, 0.98. So, 0.9. Kasi nga, 0.9 tapos may 8. Punta ka doon sa dulo, 8. So, 33.35, no? Yan yung nagiging coordinate. Para ka naman ito coordinate sa mapa. Mapping lang ba? No? So, yan ang coordinate niya, 36.65. So, i-minus ko lang yung maliit sa malaki. So, ito pa, So, 2.5 sa 0.98. So, 0.4951 minus 0.3365 equals to 0.1586. So, you need to multiply it. Magiging 15.86. So, tamang-tama. Accurate doon sa iyong in-illustrate. Kasi nga, napakaliit lang ng area ng responsibility ng 2.58 and 0.98. So, tamang-tama. Magtaka ka na kapag hindi magkapareho yung illustration mo sa 15.86. No? Lahat yan, pinasok mo na, lahat yan, illustrate mo, tapos lumabas 15.86. Mali na yun, no? Magtaka ka na dun. Kasi parang, wait lang. Check and balance tayo. 15.86 yung final answer ko, tapos yung illustration ko, napakalaki. No? So, ayan. Try natin to baka pag kinopya may mali to. So, yan lang So, copy ulit kayo. Last na rin to, isang case na lang rin, case 4. So, copy na lang po. Copy na lang. Sabi lang, pag tapos na,
Okay na po, sir. Ata. Sir, base lang ako. Balik lang ako. Sige. Balik ka dito ah. Oo, balik ako. Tapos ko ng klase ko pag naka-engineer. Napatawag sa school. So next, case number 4. Last but not the least. So yan. Sir, sorry, tanong lang po. May mapagkukunan po ba kami online nung gamit nyo na table, sir? Kulang po kasi sa libro eh. Hindi po abot. Sige. Ito na lang, i-scan ko siya, i-send ko. Okay na ba? Apa, sir. Sige mama, i-scan ko siya bago ako mag-alis. I-scan ko tapos i-send ko sa inyo ah. Sige. Thank you. So ayan, yan yung case 4. Between pa rin. Ito naman, kung kanina, puro may, yan ang teknika. Pag same yung sign, puro minus. Ito naman, magkaibang sign. So between positive Z1 and negative Z2. Between negative Z1 and positive Z2. Okay na ba? Nakaka-copy na? Pwede ko na ilipat? Okay na, sir. So, ano? Ito yung, example. Find the probability between Z equals to 0.92 and Z equals to negative 1.75. So, they are not same sign. So, technique yan, tandaan nyo lagi, i-add nyo lang. Pag different sign, when they're not both same, you need to add each other, no? So, and then, 0.92. So, siya ay bago mag 1. Oh. Tapos, yung isa, negative 175. Dito na yun. So, ganito kalaki. Ang kanya yung gitna. Kinain niya yung gitna. So, ganyan siya. Gitna yung kinain niya. No? Kasi, 1.75, no? Negative 1.75 saka 0.92. So, yan ang kinain niya ngayon. Gitna, no? Nakikita nyo? Solve natin yan. Yan lang rin. Probability, negative 1.75 yan. 1.75 sa 0.1.75 minus 0.92 equals to between 92 0.92 siya. I-table natin 1.74 45.99 0. Equals to 0.4599 plus 32.12.
3212. No? So, P negative 1.75 between 0.22 equals pag-add natin, ilan siya? 0.7811. Tama ba? 78. So, the probability 50 is 0.7811 multiplied by 100 equals to 78.11%. So, yan ang sagot, no? So, yung 1.75, ang equivalent niya, negative 1.75 or 1.75 is 0.4599 kung i-grid niyo siya sa table. Yung 0.92 naman, i-grid mo siya 3212 ang kanyang equivalent. So, they're not the same sign. So, what you need to do is to add. Sagot is 0.7811. Thus, the probability is 0.7811 multiplied by 100, 78%, 78.11%. So, the area of this is 78.11%. No? So, hindi ka magtataka ngayon. Kasi kung dito lang hinilagyan mo ng area, maliit lang yan. Kung dito naman, ano? Sabi ko, magtataka ka na, 78%, ganyan ka lang area. No? Mga ganon. So, ang illustration kasi is nag-guide sa'yo kung iyong makukuhang percentage or probability is malaki ba or maliit. No? Pag nakita mong hindi magkapareho yung illustration sa solving mo, magtaka ka na doon. No? Mali na yun. No? Yung area mo, nasa 90% yung nasakop sa curve, tapos yung solution mo, 14%. Naku, delikado yan, no? So, yun lang. Ito yung ano. So, ganyan. Solve mo lang, kopyan nyo muna, palangga. Okay na po, sir. Yun, thank you so much. No? So, pakikinig sa akin. Gandun lang ating klase. No? So, ano ba ito? Stop share. Ayun, stop share. Bagong gamit ko lang ito ng ano eh. Yung gamit ko ng Zoom. Hindi ako masyadong, first time ko makagamit ng Zoom. No? So, pause.